Pangsanlibutang ulat. Pagpapalaya sa mga bilanggo, ika-19 ng Agosto. Si Christopher at ang kanyang asawa ay umattend ng evangelistic meeting sa Poland. Hindi nasiyahan si Christopher sa program at nagkaroon ng maliit na pagtatalo habang papauwi sila ng bahay. Sa bahay, sinigawan ni Christopher ang kanyang asawa. Napaiyak ang kanyang asawa at nagsabi, "Bukas, aalis na ako ng bahay at isasama ko ang mga bata," sabi niya. "Wala na akong narinig na maganda mula sa iyo, palagi ka na lang nagagalit." Bago humiga ay naaawa siyang tumingin kay Christopher. "Hindi ko narinig na nagdasal ka," sabi niya. "Bakit hindi ka manalangin sa Diyos? Siya lang ang makakapagpabago ng puso mo." Hindi pinansin ni Christopher ang kanyang asawa at humiga siya. Ngunit hindi siya makatulog. Kinagabihan, bumangon siya, pumunta sa kusina at nagsimulang makipag-usap sa Diyos. "Lord, hindi ko alam kung ikaw ay umiiral, ngunit ako ay isang napakasamang tao," sabi niya. "Nasaktan ko ang aking mahal na asawa at ang aking mga anak. Umiinom ako ng alak. Ayokong mamuhay ng ganito. Tulungan mo po ako, O Diyos." Nakipag-usap siya sa Diyos sa loob ng 30 minuto. Ngunit wala siyang narinig na tugon. Kinaumagahan, sumakay si Christopher sa bus papunta sa trabaho. Sa bus, nakilala niya ang mga kaibigan at nagsimula silang mag-usap. Ang mga kalalakihan ay walang humpay sa paggamit ng masasamang salita. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi nagustuhan ni Christopher ang kanilang wika. Iniisip niya kung ano ang mali sa kanya. Sa trabaho, pinagsama-sama ni Christopher at ng kanyang mga katrabaho ang kanilang pera gaya ng dati para pambili ng alak at mag-inuman pagkatapos ng trabaho. Ngunit hindi uminom si Christopher sa pagkakataong ito. Sa halip, dumiretso siya sa bahay. "Panginoon, pigilan mo ang aking asawa sa pag-alis," nanalangin siya. Sa bahay, ang kanyang asawa ay nag-impake ng 3 melita at handa nang umalis kasama ang mga anak. "Honey, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon," sabi ni Christopher. "Pwede ba tayong magkaroon ng bagong simula?" Huminto ang kanyang asawa. "Sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon," sabi niya. Kinabukasan, pumunta si Christopher sa pastor sa evangelistic meeting. Habang siya ay naninigarilyo, sinabi niya, "Gusto kong magpabinyag. Plano ng asawa ko na magpabinyag sa Biyernes at gusto kong sumama sa kanya." Alam ng pastor na kapag tumanggi siya, malamang na hindi na ulit hihilingin ni Christopher na magpabinyag. Tahimik siyang nanalangin, "Panginoon, ano ang gagawin mo kung tanungin ka ni Christopher?" "Alam ko na naninigarilyo ako," sabi ni Christopher. "Ngunit ipinapangako ko na ititigil ko ito sa Biyernes." Noong Biyernes, sinabi ni Christopher, "Pastor, hindi pa ako naninigarilyo simula nang magising ako ngayong umaga." Nag-iisip ang pastor kung ano ang gagawin. Iniisip niya kung ano ang iisipin ng mga miyembro ng simbahan. Nagpasya siyang makipagsapalaran. Bininyagan niya si Christopher kasama ang kanyang asawa. Iniisip ng pastor kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi siya naghintay ng matagal. Hindi nagtagal, ipinagtapat ni Christopher na siya ay nakulong noong binata pa siya. Sinabi niya na gusto niyang mag-testimony sa ibang mga kabataang lalaki sa bilangguan. Ang pastor ay ipinanganak sa isang Seventh-day Adventist na pamilya at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga batang bilanggo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Christopher. "Maaari akong humingi ng pahintulot sa warden ng bilangguan para makapasok tayo." "Sige, sasamahan kita," sabi ng pastor. Tahimik na nanalangin siya, "Lord, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano kumilos sa mga bilanggo." Matigas at diretsyong nagsalita ang warden ng bilangguan. "Mayroon kang isang pagkakataon," sinabi niya sa pastor. "Kung boring ang sermon mo at may nagsabi sa iyong huminto ka, hindi ka na makakabalik." Lalong nagdasal ang mangangaral.
Panginoon, ito ay isang mahirap na hamon, sabi niya. Tulungan mo po ako. Sa araw ng sermon, pumasok sa silid ang mga kabataang lalaki na nakasuot ng magkatulad na damit. Mukha silang bored. Naramdaman ng mangangaral na kailangan niyang baguhin agad ang kanyang sermon. Mga kaibigan, sabi niya, alam niyo ba kung bakit ako napunta rito? Tinuro niya si Christopher. Ang lalaking ito ay katulad ninyo noong siya ay teenager. Christopher, pwede ka bang lumapit dito sa harapan? Tumayo si Christopher. Mga kaibigan, naiintindihan ko kayo, sabi niya. Nanggaling din ako dito. Hindi ako naging mabait na teenager. Nakagawa ako ng masamang bagay kaya ako nakulong. Minsan ay sinubukan kong tumakas mula sa bilangguang ito. Iniunat niya ang kanyang mga pulso upang ipakita ang mga peklat kung saan sinubukan niyang magpakamatay. Pero, praise the Lord, may nagligtas sa buhay ko. Ngayon, naparito ako upang ibahagi ang mabuting balita. Kapag nakalaya na kayo sa bilangguan, maari ninyong gawin ang dati ninyong gawain o maari mong ninyong baguhin ang inyong buhay at mabuhay para sa Diyos. Inaanyayahan ko kayo na piliin ang Diyos. Pagkatapos ng araw na iyon, maraming beses pang binisita ni Christopher at ng pastor ang bilangguan. Sinundan pa sila ng isang Polish na crew sa telebisyon at sinabi ng mga batang bilanggo sa mga tripulante, kami ay lubos na nagpapasalamat sa mga Seventh-day Adventist sa pagbisita sa amin. Dinala nila sa amin ang Biblia. Hindi pa kami nagkaroon ng Biblia noon. Natututo kami tungkol kay Jesus, kaligtasan, pagpapatawad at pagkakataong magsimula ng bagong buhay. Napuno ng kagalakan si Christopher at ang pastor sa mga salita ng mga bilanggo. Napakahalaga nito sa amin, sabi ng pastor, si Richard Yankovsky. Maaaring bigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. Hindi mahalaga kung ano ang nagawa mo. Kung binigyan ng Diyos si Christopher ng bagong buhay, ay maaari rin niya kayong bigyan ng bagong buhay. Salamat sa inyong ika-13 Sabbath na offering noong 2017 na nakatulong sa pagtatayo ng isang television studio para sa Hope Channel Poland. Ang mangangaral sa kwentong ito ay si Richard Yankovsky. Siya ang presidente ngayon ng Seventh-day Adventist Church sa Poland at regular na tagapagsalita sa Hope Channel Poland, ang lokal na affiliate ng Hope Channel International.